Good afternoon guys mga kalapatids. So tara kape tayo habang medyo umuulan-ulan na. Ayan o, makulimlim ang panahon. So medyo nag-uulan-ulan. So bago umulan gawa muna tayo ng video. So pag-usapan natin kung paano ba magparami ng ibon. So ano ba mga tips para sa pagpaparami ng ibon. Actually hindi naman kailangan ng mga tips dyan, kundi ano lang naman, madali lang naman kasi talaga magparami ng ibon. Kalapati ang isa sa, or ibon, kahit ano sigurong ibon, pero siguro dito na lang tayo sa alam natin, gaya ng alaga natin. So siguro para sa akin, itong mga tips na to, ano lang to, base lang to sa karanasan ko. So hindi po ako eksperto or hindi ako expert sa kung ano pa man pagdating sa kalapate. Para na lang din siguro to sa karanasan ko, kasi kung mapapanood nyo yung mga iba kong video, lagi kong ang kinukwento na kahit naman noon pang bata ako, talagang mahilig na ako magkalapate. Talagang nag-aalaga na ako noon ng mga kalapate. So siguro base na rin to sa experience ko, no? Lalo na ngayong medyo may edad na tayo, so marami-rami na tayong experience pagdating sa kalapate. Pero again, hindi ako eksperto pagdating sa kalapate. Hindi ako gaya ng mga ibang panser na talagang marami na silang research pagdating sa kalapate. So siguro sa experience ko, maganda kumuha ka ng healthy na breeder. Ayan, breeder, kahit siguro dalawa or dalawang pares. Okay, so kung dalawang pares, so malamang apat na kalapate ka agad yan. So and then kumuha ka ng ganitong hawla, ayan, ganitong kulungan. So make sure siguro, ito kasi ano to pwede tong dalawang pares dati kung papansin niyo yung mga old video ko ng old vlog ko, may hati ito, di ba? So dalawa dito, dalawa dito. So ganun ang breeding system ko dati. Ganun ako mag-breed dati. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na mas maganda kapag isang pares lang ang nakalagay dito, kasi mas maluwag. So iwas stress na rin sa ibon. Hindi rin sila nagiging sakitin pagka ganun. So kailangan mahalaga yung healthy na breeder ang kunin mo. Bakit? Kasi pagka healthy yung breeder mo, mas madali magparami. Ayan o, isa yan sa mga so pagka ganyan ibon mo, malamang mabilis dadami ang ibon mo. So healthy na ibon. So pangalawa, dapat yung breeder mo sa umpisa pa lang alam mo nang nangingitlog at alam mo na may similya. So hindi lahat ng pares nangingitlog. Marami-rami na ako naging pares na hindi naman nangingitlog. Tapos kung mangitlog man, hindi rin nabubuhay. Gaya nitong puti na to. May itlog sila, tapos hindi nila binubuhay. So and kung matatandaan ninyo, yung dating nakatira dito, meron akong isa dyan nilagay dati, kulay itim ata yun, binenta ko kasi hindi talaga siya nangingitlog. Hindi talaga nabubuhay yung itlog niya. So pag sinisilip ko yung itlog, wala talagang similya. So dapat make sure yung kukunan nyo or yung panser ng kukunan nyo, dapat kilalan nyo, para nang sa ganun alam nyo na yung ibon niya talagang pag sinabi niya, kung sabihin niyan sa inyo na marami nang naging anak yan, nangingitlog yan, may similya yan, sigurado kayo. Kasi mahirap yung bili ng ibon, tapos pagdating sa'yo hindi pala magpaparami. Tapos pangalawa, syempre para mapagparami ka, make sure na bago mo bitawan yung ibon, halimbawa kung may mga anak niya at may sisiw na, bago mo bitawan, make sure na batcher mo na siya. So daan ka muna sa pagbibiwing. Ayan, mga viewing. Ayan, so masiguraduhin mo na sa viewing na yon, siguro mga 7 araw sa viewing na yon malawak. So ibig sabihin 360 yung tingin nila. So kung mag-viewing ka, parang gaya ng ginagawa ko, yung ganyang hawla dito, dapat kita niya yan lahat. So bakit mahalaga yung viewing?
para hindi ka mawalan ng ibon. So yun naman yung dahilan para hindi mawalan ng ibon. Tapos kung pakakawalan mo naman yung mga YB, sa akin kasi nung una lang ako, mga panimula ako sa ibon ko, pinuputulan ko pa dati ng pakpak. So 3 pakpak sa gitna, parang ganon. Dati pinuputol ko pa nang sa ganon, hindi sila makalipad-lipad ng malayo. So yun yung mga nauna pa, pero papansinin nyo, ang dami kong video, di ba? Yung iba nawawalan pa ako, nag-overfly pa, ang dami ko dati nag-overfly pa. So yun, sabi ko nga sa inyo, sa experience ko nangyayari talaga yun. So para makapagparami isa pa, siguro kapag nanganak na, nagkaroon ka na ng YB, mag-ano ka muna, mag vitamins ka muna sa kanila, magbigay ka muna ng mga vitamins sa kanila para maging healthy sila. O kasi ang YB na ibon, mahina pa yan sa umpisa. Nakikita mo healthy siya, parang ganyan, mga healthy, pero napakadaling dapuan ng sakit ng mga yan. So madali ka rin mawalan dahil sa sakit nila. So mabilis din sila mawala, mabilis din sila mamatay. So pinaka tips dyan is sa umpisa pa lang, alagaan mo na kagad. So umpisa pa lang, dapat maganda na kagad yung pag-aalaga mo sa kanila. So kung papansinin mo yung mga kalapate ko, ang bilis dumami. Kaya nga sabi ko, nagsimula ako sa 6 na pares. So 6 na pares yun, ay hindi, 4 na pares pala. So 4 na pares, dito yung nakakulong. And then hanggang sa nagkaroon na ako, ito mga to. Ayan, so 4 na pares, sunod-sunod yun, itlog talaga sila ng itlog. So may mga nagkasakit din, yung iba kinwarantin ko pa. So siguro doon na rin ako nakakuha ng mga experience. So actually wala naman talagang totoong tips pagdating sa ganyan, kasi napakadali nga magparami ng kalapate. Basta yung kalapate mo lang nangingitlog at may similya, dadami at dadami kaagad yan. Tapos pangalawa, siguro gumawa ka na ng kulungan na malaki. Ayan, kasi hindi mo na yan mapapansin kapag kaganyan ang kulungan mo, hindi mo mapapansin yan, napakarami mo na palang kalapate. So ayun lang siguro sa experience ko, yun lang ang masasabi ko, kasi wala naman talagang totoong tips niyan. Napakadali lang naman marami ng kalapate. Kahit yung mismong bata na baguhan lang sa pag-aalaga ng kalapate, mapaparami niya yung kalapate niya. Tsaka pangalawa, huwag mo stressin yung sarili mo, hayaan mo lang sila na dumami. Ganun. Tapos isa pa, hayaan mo kapag rumuronda na sila, hayaan mo lang rumonda dyan sa paligid mo. Huwag ka muna yung bitaw ka agad sa malayo, unless kung siguro kung training mo na sila. Pero huwag man masyado malayo, siguro muna, umpisa ka muna sa mga metro, labas ka muna siguro mga sa 100 meter, mga ganun, tapos 500 meter, ganun, hanggang sumabot ka na ng 1 kilometro, 2, 3, yun. So wag mo sila biglain habang bata pa sila, wag mo muna silang biglain. Hayaan mo munang rumonda-ronda sa paligid mo, sabay sa ka na magbitaw sa mga malalapit lang hanggang sa palayo ka na ng palayo. Ayan, kasi kung ganun ang gawin mo, biglain mo sila, hindi talaga dadami kalapate mo, mabilis mauubos ang kalapate mo. So ayun lang. So yun lang muna guys. So sa mga nandiyan pa, salamat sa tuloy na suporta, at sa mga baguhan pa subscribe na, malaking bagay ito sa akin. And then yun lamang po, God bless po sa inyong lahat.